Get your hands off me! Oh my God! Konting bulong na lang. Mababad shot na yan si Ikit kay Mr. Smith. Konti na lang, ma-fire out na yung marikit na yan. Pia? Matthew. Kakilala po kayo? I used to be his girlfriend. Yung nararamdaman ko to, yung feelings ko, iwanan ko na lang to sa bahay. Eh, hindi ka ba lalong masasaktan pag ginawa mo yon? Alam mo kung kanino ko na lang to isasabog tong galit ko na to? Kay Angela. Binaboy nila ako, gagawin kong lahat para makuha ko yung hustisya na para sa ating lahat. Ba't mo sinabi yun kay Dad? Don't you have feelings for Pia anymore? You know, I thought I wouldn't be able to love anyone but Pia. That was until I met Ikit. Hindi ka ba takot kay Dad? I mean, what if hindi niya gusto si Ikit for you? Alam ko botong-boto yun kay Pia. I don't care what Dad thinks or says. I know damn well that I like Ikit. What's wrong? Did I say something? Believe lang ako sa'yo, bro. I mean, you're really vocal about what you feel and hindi mo tinatago. Willing mong ilaban to. And that's the kind of person that Ikit deserves. Not a guy who loves her quietly from a distance. All right. Thanks, man. I can't stop thinking about what Soraya said about Ikit. What if she's right? What if Ikit is really trying to sabotage my business? I don't know, sir. But if it really was true, will you fire Ikit? Hindi po magugustuhan ni Miss May yun. Yeah. You know, they're very close right now. You're probably right. I should consult May. Thank you for that. I'll go ahead, sir. Okay. Okay. May. What shall we do with you today, ha? Anong klaseng torture ang gusto mo? Mag-level up kaya tayo, ha? Para naman maging mas thrilling. Sige. Pigilan mo pa ako na huwag sagutin yan. Magdududa na sila. Hahanapin ako at hahantingin kayo kasama ng mga pulis at mabubulok ka sa kulungan! Mabubulok ka sa kulungan? Eh di sagutin mo! Tayong pang-sat-sat dyan eh. Pero, huwag kang sisigaw o magsusumbong. Just pretend that you're in Paris having a great time eating a croissant. At bakit ko naman gagawin yon? Siyempre sasabihin ko na nandito ako sa impyerno kasama kong assistant sa Tanas. Oh, ang sakit! Nasaktan ako! Alam mo, mag-iingat ka. Kasi yung mga tauhan ko, nakabantay na sa pamilya mo. Nakikita mo yung mga yan, yung mga baril nila?
Isang tawag ko lang, pwede na nilang barilin ang buong pamilya mo! Mong gagalaw ng pamilya ko! Kaya sagutin mo na yan. Pero tandaan mo yung mga sinabi ko! Hello, Pangga. Hello, Palanga, what's wrong? Why are you answering my phone calls? Did you even see my messages? Yes. Sorry, Pangga. Busy lang talaga ako. Okay. So how are you? Have you had time to take a rest? Yes, Pangga. Do you want me to get on the next flight to Paris and join you? I can be with you. No. Huwag na, Pangga. I need to be alone. Alam mo naman, di ba, I'm still grieving. Hindi pa rin ako makamove on kay Emily. Pakisabi kay Drew. Kay Matthew. Kay Kit, mag-ingat sila. Mahal na mahal ko kayo. Hello, May? May, are you sure you're okay? Kayang-kaya mo naman pare! Magkakasakit ka yan sa ginagawa mo eh. Kung gusto mong magtagal dito, kumain ka. Wala na akong pag-asa. Dito na yata ako mamumukay. Maliban na lang kung tulungan mo akong makatakas. Alam ko mabuti kang tao. Nakikita ko sa mga mata ko. Walang mangyayari sa akin kung magiging mabait ako at pipiliin ko yung tama. Mamumuti lang ang mata ko sa gutom. Maniwala ka. Alam ko, kagaya mo din ako. May pinagdaanan din ako sa buhay. Hindi naman buong buhay ko na mayaman ako eh. May mga naging desisyon ako sa buhay ko na mali. Kumapit ako sa patalim. At dahil sa ginawa ko, nawala ako mga mahal ko. Nawala sa akin ang anak ko. Bogs, hindi pa huling lahat. Gawin mo yung tama. Kahit ako na yung mag-offer sa ng matinong buhay, tulungan mo lang ako. Isa tayo dito. Parang ama mo na, Bogs. Ikaw na lang ang pag-aasa ko. Tulungan mo ako makatakas. Sumama ka na sa akin. Yan pala ang ugali ng best tour guide na si Binibining Marikit? Or should I say, Binibining Pangit? Kasi kasing pangit ng itsura niya ang ugali niya. Is she really Binibining Marikit? Bakit ganyan ang itsura niya? Kaya pala kumukonti yung guest resort. Sige lang. Sige lang, Angela. Enjoy mo yung pagiging bratinela mo. Dadating din yung karma mo. Ikit? Pia. What's wrong? Wala. Naimbiyar na lang kasi ako kay Angela eh.
Kasi parang pinapahiya niya ako palagi sa social media. Parang gusto niyang palaging magmukha akong masama. Tapos pinapahiya niya ako dahil sa itsura ko. You know what? She'll just attack you over and over again kung hindi ka lalaban. Ikit, you have to fight back. Alam mo yung mga bullies na yan, deep inside, insecure talaga sila. Yung mga mahihina lang yung kinakalaban nila. Yun lang yung tinatarget nila kasi yun lang yung kaya nila. Napanood ko naman yung mga vlogs mo. At mukha ka namang quirky tsaka palaban doon. Alam ko kaya mong ipaglaban yung sarili mo. And I think you're just letting your looks make you feel weak and scared. Balik mo yung dating ikaw, Ikit. Kasi titigilan ka lang ng mga yan kapag alam nilang palaban ka. Kapag alam nila na hindi ka magpapatalo. Diba? Pia, salamat Kasi tama lahat ng sinabi mo eh. Tsaka talagang makakatulong yun sa akin, promise. You're welcome. Salamat, Pia. Tama na, huwag ka nang umiyak. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita. Paano? Lawyer ako. Parte ng trabaho ko na yung mga kagaya ni Angela is held accountable sa mga kasalanan ginawa nila. Abogado ka? Oo. Ako nang bahala sa'yo. Pia, salamat Salamat talaga. Okay lang yun. Salamat. Tama na, huwag ka na umiyak. Thank you. Hoy! Bogs! Anong ginagawa mo? Wala. Pinapakuha ng ni Madam yung cellphone ni Miss May. God, Franz, nasan ka na ba? Halika na dito para masamaan mo akong tawanan yung mga hilarious comments dun sa pinost kong video. Sige, listen to this. Wait, Pampalengke ang ugali. Pangzu ang itsu. Di ka bagay sa masquerade bolte. O ano, halika na. Nakakabag na nga ako dito, kakatawa eh. Sasakit talaga yung tiyan mo kapag sinikmuraan kita. Pag hindi mo dinilit yung video. Franz, later na nga lang. May dumating kasing tao dito, kaya nawala yung appetite ko. Who are you? Para pagsabihan ako kung anong dapat at hindi ko dapat i-post sa account ko. Pwede ba? Mind your own account? Baka inggit ka lang sa dami ng views ko. Actually, dapat mag-thank you ka nga eh. Kasi yung pinost ko na video mo, nag-viral. Viral meme. Excuse me, having a social media account doesn't give you the right to post anything you want. Especially if it violates other people's rights. Who are you? I'm Pia Abad. Lawyer ako ni Ikit. Pwede kanyang kasuhan ng cyberbullying.
talaga? Eh kahit mag-hire pa ng ilang batalyong abogado tong si Ikit, wala namang mangyayari. Ha? Diba? Bakit? Ano bang nangyari doon sa mga case na isinampa mo sa amin ni Mom? Diba? Wala. Huwag kang advance mag-isip. Hindi pa tapos yung laban, Angela. Talagang gusto mo ng laban? So, huwag na natin dalhin sa korte dahil dito na. Ay! Oh my God! Ay! Ha? Let go! Hindi! Mainit, ano ba? Wala akong pakialam. Ano, i-delete mo ba yung video sa social media o i-delete kita dito sa mundo? Ano ba? Mainit, Ikit! It hurts! Ano ba? Hoy! Isang tanong na lang to! I-delete mo ba yung video? O gusto mong maging magkamukha tayong dalawa? Ano? Hoy, bulag ka ba, ha? Can't you see na sinasaktan ako ng client mo? Aray! Correction, ikaw yung unang nanugod kay Ikit. Any court would agree with me na self-defense lang yung ginagawa niya ngayon. Pinagtatanggol niya lang yung sarili niya. Ano? I-delete mo ba yung video? Fine! Fine! Aray! Fine, i-delete ko! Delete mo na! Iangat mo ako! Ay, there! Meron pa yung nasa files. Wala na! Meron! Wala na nga! Ayaw mo, ha? Ito na! There, oh, wala na! Meron pa. Wala na nga! Sa recently delete. Doon. Di ba kapag dinelete mo yung video, meron pa dapat isa pang i-delete. Doon. Dalian mo. Alam ko yan, di mo ako maloloko. Ayan. Okay? Happy? Kita niyo na? Deleted na? Ang galing. Madali ka naman palang kausap eh. But let this serve you as a warning, Miss Torres. Next time na i-harass mo yung client ko, dadagdagan pa namin yung kasong isasampa namin sa'yo. Matapang ka naman talaga, ayaw mo lang ipakita. Alam mo, salamat ah. Alam mo, hindi mo lang ako basta tinulungan. Binuhay mo yung pagiging binibining marikit ko. Yung palaban, yung walang inuurungan. Pero teka lang, ano ba yung sinabi mo kanina na abogado kita? Ano yun? Sinabi mo lang ba yun kasi gusto mo matakot si Angela? I wasn't bluffing. Sasamahan ba kita doon kung hindi ako willing maging lawyer mo? And from what you've said kanina, halata naman na ang dami mo pang pending cases against Angela. Tama ka. Pinura ni Angela yung buhay namin. Lagi ko pinagdadasal na sana mabigay ko yung hustisya para kay Tata. Gusto ko rin bawiin yung lupain namin mga kadinay ko. Para din malinis yung pangalan ko. Saka ni Tatay. Alam mo, bago pa lang tayo magkakilala, pero parang ang gaan-gaan naman loob ko sa'yo. Well, maybe because you inspire me. So, ano nakaka-inspired sa buhay ko? Parang teleserye. Ang drama, tapos ang daming kamalasan nangyayari. See? Ang dami mo ng pinagdadaanan sa buhay mo, but you're still standing strong. Someone you love will stay away from you. And that's not right. Lagi mong tatandaan na walang kahit sino ang may karapatan na kunin yung importanteng bagay sa atin. Kaya willing akong tulungan ka. Don't worry. I'll take your case as a pro bono. Meaning wala kang kailangan bayaran sa akin. Totoo ba? Totoo? Yes. Salamat ah. Salamat ah. Salamat talaga. Alam mo, hindi ka lang basta maganda.
Sobrang bait niyo pa. Buti ka pa na-appreciate mo ko. Bakit? Ano ibig mong sabihin? Kasi si Matthew, kahit anong gawin ko, ayaw na talaga akong tanggapin ulit eh. Nagsisisi na talaga ako na pinakawalan ko siya dati. Kasi hanggang ngayon, mahal na mahal ko pa rin siya. At umaasa ako na magkakabalikan kami ulit. Nice, right? Yeah. Those are the changes I'm gonna make to the resort project. Not gonna build a casino anymore. Gonna build an eco-friendly resort lodge to help benefit Ikit and her community. Wait, bakit biglang nadamay si Ikit dito? Because we were supposed to build a casino, but that was before Rika lied to Ikit and her community, and she made us believe that she bought the land legally from them. Okay. Drew, I just want to do the right thing. And I hope it's not too late. Well, that's a great idea. But sure ka ba? Susuwayin mo si Dad? I mean, gusto mo bang matulad sa akin? Because ever since hindi ko sinunod yung plano ni Dad para sa akin a long time ago, hindi na bumalik yung amor niya sa akin. And you don't know how hard it is that, yeah, I have a dad, but when he looks at me, it's like he doesn't see a son. True. I made up my mind, and I'm going to accept their consequences later. But I need to do the right thing, not just for Ikit and her community, but because it's the right thing to do. That's good. But, bro, feeling ko hindi lang ikaw yung lalaki na gumagawa ng heroic deeds para kay Ikit. What if there's a guy that's always been there for her? And what if he decides to pursue her? Well, that's gonna be up to her then. But I can't go down without a fight. I did that with Pia, and if I repeat the same mistake again, I don't know what I'll do. Come in. Can we talk? Hindi niya gusto si Ikit for you. Yung pinost ko na video mo, nag-viral. Having a social media account doesn't give you the right to post anything you want. Who are you? Pia Abad. Lawyer ako ni Ikit. Alam ko mabuti kang tao. Kahit ako na yung mag-offer sa'yo ng matinong buhay, tulungan mo lang ako. Basta tayo dito. What if there's a guy that's always been there for her? What if he decides to pursue her? That's gonna be up to her then. Matthew, can we talk? Do you remember what day it is today? It would have been our 10th anniversary kung hindi lang tayo naghiwalay before. Yeah. Tell me, Matthew, what do I need to do to get you back? Para ma-prove ko sa'yo na nagbago na ako. Para rin ma-realize mo na para talaga tayo sa isa't isa. Gusto ko maging parte ulit ng buhay mo. And gusto ko ituloy rin natin yung plans natin before. Pia, those plans aren't something that I want to pursue anymore in my life. And
as much as I appreciate you coming here and proving to me that you still love me, I just don't want that anymore. Why? Is there someone else? Tell me. Sino? She taught me how to smile again, Pia. She's smart, funny, and spontaneous, but strong and charismatic as well. And even though she's been through so much, and her face getting burned. Wait. Burn? Si Ikit? I really like her, Pia. And that's why we can't be together. And I just want you to be happy for us. And maybe be able to respect the decision. Again, I'm really sorry. Ay, nako. Ang sakit na ng ulo ko kakaasikaso nito mga papeles na to. Hindi na natapos-tapos. Shh. Marikit, para yan sa mga kadimoy mo. Lalo-lalo, di ba, para yan sa tatay mo. Huwag ka mapagod. Bawal mapagod. Oo, tama. Tay. Kamusta ka dyan sa langit? Ako, okay lang naman. Ito, nag-aasikaso ako ng mga dokumento na pwede kong magamit laban sa isasampa kong kaso kay Angela. Kaya alam mo ba, may good news ako sa'yo. May tumutulong na sa akin. Pangalan niya Pia. Alam mo tayo, sobrang ganda niya. Pero nung una, naiilang ako sa kanya. Amin ko yun. Wala kasi ex siya ni Sir Machu. Pero tay, mukha naman siyang sincere sa pagtulong niya sa akin, tsaka kung paano niya ako ipagtanggol. Oh, mukha naman siyang mapagkakatiwalaan eh. Sana. Kaya tay, konting tiis na lang. Matutupad na rin ho yung pangako ko sa inyo. Ibibigyan ko na ho kayo ng hustisya. Mababawi na natin yung lupa natin sa Daraitan. Mapaparusahan na si Angela sa lahat ng ginawa nilang mag-ina sa atin. Tsaka alam mo tayo, medyo malaki na yung chance natin manalo. Kasi may bago na tayong kakampi. Ironic. I feel so betrayed. Yung babaeng tinutulungan ko, siya pala yung rason kung bakit ayaw na sa akin ni Matthew. Sabi ko na nga ba from the start po eh, may something talaga din kay Sir Matthew tsaka kay Ikit eh. Kaya mainit yung mata ko kay Ikit from the start. Eh alam niyo naman po, botong-boto po ako sa inyo, Miss Pia. Team Matthew and Pia ako. Team Matthew, of all the girls na pwede niyang ipalit sa akin, bakit si Ikit pa? I mean, yeah, she's likable. Kahit nga ako nabulag eh. Pero, kitang-kita mo naman, di ba? Ang laking difference.
kung ikukumpara mo siya sa akin. So, titigil na po kayo sa pagtulong sa kanya? No, Clara. Tutuloy ko pa rin yung pagiging nice ko kay Ikit. Tutulungan ko pa rin siya. Why? You know the saying na keep your friends close, but keep your enemies closer? Yan. Tutulungan ko pa rin si Ikit hanggat makuha ko yung loob niya. And that way, madali ko na lang siya mamamanipulate. At pagbaon na siya sa utang na loob sa akin, madali ko na lang siya mako-convince na layuan si Matthew. Ang sa ganon, wala na makakapigil sa amin ni Matthew to be together again. Hoy, kainin mo yan. Pumunta lang naman ho ako dito para po dalhan kayo ng lutong ulam. Masarap po to, Miss May, kasi may kasama pong sorry yan. Please, operin po pa. Lord, sana po, bukod sa pamilya ko, bantayan niyo rin po si Ikit. Ilayo niyo po siya sa pahamakan. Kasi importante rin po siya sa akin. Uy, may biniling manok dun si Cardo. Nilalanta ka na, Lel. Baka maubusan ka. Sige, bantayan mo yun, ha? Wala lang yan. Bilisan na natin. Baka mahuli tayo ni Madam. Aw, para sa akin ba lahat ng to? Oo. Hindi, pasasalamat ko rin yan sa'yo kasi syempre tinulungan mo ko nung sa sunog. Thank you. You know, you didn't have to. Ginawa ko lang naman yung tama. Eh, bakit hindi? Alam mo, pansin ko kasi lagi ka nandyan. Tuwing kailangan kita, lagi mo ko nire-rescue. Feeling ko nga sa'yo para kitang superhero. Yeah. Siguro. I guess. Pero Ikit, may iba pang dahilan kung bakit lagi kitang tinutulungan. Ha? Ano eh? I'm always here for you kasi importante ka kay Mom. Namiss ko tuloy si Miss May. Kamusta na kaya siya? Nung alam mo mini-message ko siya, hindi naman niya ako nare-replyan. Huwag mo na kasi masyadong damdamin. Alam mo si Mom, may pinagdadaanan kasi yan.
Kaya hindi siya nakaka-reply sa lahat ng mga nangangamusta. Alam mo, kahit sa amin ni Kuya, madalang lang siya mag-reply. Pero I'm sure she's fine. Si Ma'am pa. Eh, sana nga. Sana okay lang siya kahit anong ginagawa na. Sana safe siya. Pakalabas na tayo ng buhay sa impyernong to. Yung cellphone ko ba nasa iyo? Opo, dito. Tara po, dali. Sandali lang. Angela? Anong ginagawa niya rito? Pamangkin po siya ni Madam Soraya. Kapatid ni Rica si Soraya? Angela? What are you doing here? Hindi ba sinabi ko na sa'yo, huwag kang magpupunta rito? Tita, I just want to know, kailan ba natin pwedeng patayin yan si Ikit? Muntik niya nang masunog yung mukha ko. I just hate her. Will you try to be patient? Ha? Alam ko naman ang laki ng galit mo sa babaeng yon. But killing May and Marikit right now is just doing them a favor. How? Eh, everyday na hinahayaan natin silang buhay, lalo lang silang nakakabawi. Dahil gusto ko pang pahirapan niyang si May. At si Marikit naman, isasagad ko yan ng todo. At kapag nagawa ko yun, then I am going to kill them with a horrible and painful death. Diyos ko, basta nung kailangan ko makaalis dito. Delikadong buhay ni Ikit. Delikadong buhay namin. Sige po, tara na po. Tara na po, bilisan po natin. May alam po akong imang daan. Tek, sandali. Bakit nila ako dinadami sa galit nila kay Ikit? Saka na po natin problemahin yan. Baka mahuli tayo, hinahanap na tayo. May alam akong daan dun sa kabila. Walang bantay dun. Tara na po. Bilisan na. You can't win kung padalos-dalos ka. That impatience of yours, yan ang magpapahamak sa atin. Pwede ba? Fine. Whatever. Madam! Magliba po tayo. Ano nangyari? Atakas po yung biyag natin. Ang dami-dami niyong lalaki na atakasan kayo ng iisang patpat na babae? Eh, si Bugs po kasi nagbantay nung kanina eh. Mga inutil! Ibalik niyo siya sa akin, ha? Kapag hindi mo ginawa nun, ikaw mismo papatayin ko! Opo. Tara na! Sandali. Pero ang telepono ko. Kailangan makausap ko si Ikit. Kailangan malaman niya na nasa panganib ang buhay niya. Sige na. Please. Naloob, Pero ng telepono mo. Sige na. Isan siya po. May tumatawag sa akin. Hindi naman nakasave yung number. Tama na ho yan. Mamaya na yan. Baka maabutan tayo. Sandali lang. Ba't di mo na lang kaya sagutin para malaman mo? Sige. Hello? Hello, sino to? Mamaya na po yan. Baka mahuli tayo. Teka lang, bakit po binaba? Baka mahuli tayo. Hoy! Hoy! Saan kayo pumunta? Nagandap pala kayo? May!
Ano ba? Pakulan mo ako! Tama na! Ikaw kasi tatakas-takas ka pa eh! Gusto ko na umuwi sa pamilya ko! Wala bang nagsasabi sa'yo that it's bad manners na bigla ka nalang aalis na hindi nagpapaalam? Kunin mo yan. Tama na! Bitawan niyo ako! Takas ka pa! Ayoko na! Ikaw, ha? Ano bang ginagawa mo? Bakit bigla nakatakas yan? Nung kumakain po siya, bigla pong nakalag yung posas niya. Sa susunod, aayusin mo yung pagkakaposas nang hindi makatakas yan. Angela, paano mo nagawa sakit to? Maganda ang pakikitungo ko sa inyo ng mama mo, ha? Bakit pati ako dinadama niyo sa garadyo kay Ikit? Ikaw! Rinding-rindi na ako sa'yo! Hindi mo ba alam na napakalaki na kasalanan yun ni Marikit sa amin? That's why I'm going to make you suffer until your very last breath. Dali na yan sa kwarto! Tara! Baliw! Sama! Please! Doon! Sama na! Bisa mo! Sakay dito! Namatay lang. Ba't di mo na lang kaya i-call back? Sige. Ano, na-contact mo? Wala na. Alam mo, baka nantitrip lang to. Baka scammer. Diba? Baka wrong number lang? Hindi ko rin alam. Pwede, pero kung importante naman, sana nag-message muna, di ba? Baka budol lang to. Iba na panahon ngayon. Alam mo ba, ngayon dapat ang rest day mo sa pagto-torture namin sa'yo. Kaya lang, pasaway ka. Kaya ngayon naman, level up na tayo sa pagpapahirap sa'yo. Hayop ka! Hanggang kailan mo ba ako mahihirapan? Bakit hindi mo lang ako patayin para matapos na to? Oh! Darating din tayo dyan. But for now, gusto kong marinig yung nasasaktan kayo mga hiyaw mo. It's music to my ears. So, ano naman kaya ang gagamitin natin today? Ay, teka muna. Mukhang ngarag ka ni. Kumuha kaya tayo ng pampafresh sa'yo, no? Pampabigay ng energy. Simulan mo na. Hayop kayo! Hayop! Mga hayop kayo! Pakawalan niyo na ako! Ibalik niyo na ako sa pamilya ko! Parang awa niyo na! Asa na yung pampafresh? Simulan mo na! Go! Tama na! Ano na, May? Kamusta ka na? Kaya mo pa ba? Ano na? Kaya pa? Kaya pa raw! Isa pa! Tama na! Ano na? Kamusta ka na? Oy, buhay pa siya. Kaya pa. Isa pa! O, diba? Ang saya. I can't. Anong I can't? Dito ka lang. Manood ka. Patibayin mo yung sikmura mo. Nang sa ganon, alam mo kung paano gagawin mo para makuha mo yung mga gusto mo. Tita, this is too much. That's too much. Anong too much? Too much? Manood ka! Alalahanin mo kung anong ginawa nila sa mami mo. Ha? Alalahanin mo! It's time for you to stop being a brat!
maging katulad ka ng mami mo. Maging katulad ko! Ako sa'yo, may tumutulong na sa akin. Mukha naman siya mapagkakatiwalaan eh. Tulungan ko pa rin si Ikit. Pagbaon na siya sa utang na loob sa akin. Madali ko na lang siya mako-convince na layuan si Matthew. Tama na ho yan. Sandali ako. Hello, sino to? Mamaya na po yan. Baka mahuli tayo. Teka lang, bakit pa binaba? Hoy! Saan kayo pupunta? Simula mo na! I can't alalahanin mo kung anong ginawa nila sa mami mo. Pauwi na rin naman ako. Sige na, malapit na ako sa bahay. Sige. Sino kaya yung tumawag kanina, no? Hindi man lang nag-text o tumawag ulit. Wrong number kaya yun? Pero kung may message o call na gusto ko ma-receive, gusto ko yung galing kay Miss May. Miss ko na kasi siya eh. Kamusta na kaya siya? Ako, lobat na. May dala akong power bank dito. Saan may charge naman to? Power bank ko. Aray. Ang sakit naman. Diyos ko, ako na lang. Huwag na sanang maranasan pa ni Ikit ang pagtutorture na ginagawa nila sa akin dito. Kung di man ako makatakas, sana makagawa ako ng paraan para mawarningan si Ikit na mag-iingat kina Soraya at Angela. Tulungan niyo po ako, Lord. Ala, bakit para akong biglang kinabahan? Diyos ko, Lord. Okay lang kaya si Miss May? Ikit, Hi. You wanted to see me? Is there a problem? Hey, really don't need to be doing that, you know? Hindi, sir. Kailangan po. Kasi baka nakasira pa ako dito sa aesthetic ng resort niyo eh. Saka baka mandiri po sa akin yung mga turista. Sir, pasensya na po kayo sa storbo pero kasi nag-aalala po talaga ako. Hindi po talaga ako mapakali. Naisip po talaga si Miss May. Halos hindi ko ako nakatulog talaga kagabi. Ano, kamusta na po ba siya? Okay lang po ba siya? Sir, nagme-message po ako sa kanya tsaka tumatawag din po ako pero hindi po siya sumasagot. Hanggang kailan po ba siya magluluksa? Hanggang kailan niya po ba ipagluluksa si Emily in Paris? Kasabi po sa kanya, miss na miss ko po sa... At saka, kailan po siya uuwi? Yeah, I understand you. I also miss my mom, but I wish I could be in Paris with her right now as well. Anne wants me to stay here and help with all the problems in the resort. Naiintindihan ko naman po na ni Miss May kasi syempre, unawain naman po siya, di ba? Hey,
What's the matter? Wala sir, nakaka-relate lang po talaga ako kay Miss May kasi sa pagluluksa niya. Mahirap po talaga mawala ng taong mahal sa buhay. Kasi simula po nung nawala si tatay, hindi na po talaga nawala sa akin yung sakit. Saka yung lungkot. Araw-araw ko po siya namimiss. Pero okay lang po yun. Nasasanay na lang din po talaga ako. Nawala siya. Pero alam niyo, masakit po yung pinagdadaanan ni Miss May ngayon. Kasi ako, buti pa ako, nakasama ko si tatay ng mahabang panahon. Nakagawa pa kami ng maraming memories. Nung namatay siya, napaglamayan pa namin siya. Nailibing pa namin siya. Pero si Miss May, hindi niya yung nagawa kay Emily. I can't imagine what's going on with my mom right now. But when she gets back, I'll make sure Drew and I spend as much time with her as we can. Mabuti yun, sir. At least, mag-bonding muna kayo ni Drew, di ba? Tapos, pag close na kayo, matutulungan niyo si Miss May na makamove on ka agad. Buti nga kayo, may nanay ko eh. Ako yun, nasa kaya yung nanay ko, no? Alam mo, Sir Matthew, ang wish ko ngayon, sana makita ko man lang yung nanay ko bago kami mawala dito sa ibabaw ng mundo. Sana mahanap ko siya. Kasi gusto ko maranasan yung isang yakap at halik ng isang ina. Nakapag-file na ako ng petition natin sa korte. So, hinihintay na lang natin ibaba yung preliminary injunction o yung order ng pansamantalang pagpapatigil doon sa construction sa project sa Darita. Narinig mo ba yung sinabi ko, Ikit? Sorry. Sobrang bilib lang kasi ako talaga sa'yo. Imagine mo, ikaw lang pala yung naantay namin para umusad yung kaso ni tatay. Kasi sabi sa akin ng ibang lawyer dati, nakulang daw at hindi sapat yung ebidensya na meron ako. You're welcome. Pero just to be clear, separate yung cases ng pagkamatay ng tatay mo tsaka yung sa community nyo, ha? Gets ko naman. Na ang hinahabol ko lang dito sa kaso ni tatay si Tita Rica at saka si Angela. Tapos dun naman sa about sa lupa, nakakalungkot pero talaga madadamay yung Smith. Yung pamilyang Smith, di ba? Pero teka lang, paano ka? Paano pag nalaman nila Sir Matthew at ni Sir William na ikaw yung abogado ko? Ayokong madamay ka sa issue namin, ha? Ay nako, wag mo nang alalahanin yan. Ako nang bahala mag-explain sa kanila. Okay? Pero may curious question lang din ako sa'yo. Hindi ba awkward for you na nagiging close ka sa family ni na Matthew knowing na sila yung rason kung bakit nangyari yun sa community niya? Iya. Sa atin lang to, wala masyadong iba makakaalam. Pero nag-apply lang talaga ako dito sa resort na to para magmanman sa mga plano nila Mr. Smith at saka ni Tita Rica. Hindi ko naman akalain na mapapalapit talaga yung loob ko sa kanila. Hindi ko rin alam na sobra sila maging mabait sa akin. Sila Sir Matthew, si Miss May, tsaka si Drew. Pero nagigilty rin naman ako eh. Sorry, Ikit, ha? Magda-devil's advocate lang ako. What if yung pagiging nice sa'yo ng family nila Matthew, ay way nila yon para hindi mo na sila kalabanan? Para pag nagkaroon ka ng utang na loob sa kanila, ika-drop mo na yung charges against them. Ibig sabihin nun, wala nang kakalaban sa kanila doon sa resort casino na pinapagawa nila.
Gets ko naman, nagiging close ka na talaga sa family nila, Matthew. Pero bilang lawyer mo, at gusto lang kitang paalalahanan na huwag mong kakalimutan kung ano yung pinaglalaban mo. Hindi mo naman siguro kayang i-betray yung community mo just for the sake of your personal relationships, di ba? Tito, I could get in a lot of trouble for doing this. Violation nito ng client-lawyer privilege. Pero since pamilya pa rin ang turing ko po sa inyo, gusto ko kayo inform na nag-file na si Ikit ng preliminary injunction. So this is the perfect time na advise nyo yung lawyer nyo na mag-isip na ng counter-action. Well, Pia, if you were really on our side, why did you agree to become Ikit's lawyer in the first place? Tito, I'm sorry, but I hope you don't take it the wrong way. Actually, ginagawa ko po ito para sa inyo. At least you have someone on the inside na mag-feed sa inyo kung anong next move na gagawin ni Ikit or plans niya. I appreciate what you're doing, Pia. I really do. However, I think the best thing to do for all concerned right now is to get Marikit to drop the complaint. The investor is not going to be happy with the delay at this point. Huwag ka mag-alala, Tito. Naghahanap lang naman ako ng right timing to do that. Hindi pa kasi pwede ngayon dahil baka mag-suspect si Ikit sa akin. So, for now, we have to be very careful na hindi malaman ni Ikit na nagsusumbong or nagsasabi ako sa inyo. I'm doing everything I can to help you, Tito. Kasi I still consider you family. And I'm sure you're aware that my feelings for Matthew haven't changed. If you help me win this case, I will help you. I will tell Matthew to go back with you. Promise. You can count on me, Tito. Good. Hindi ko hahayaan na makuha ni Ikit yung gusto niya. So ano na nga, Beshi? Naniniwala ka ba dun sa sinabi ni Pia na posibleng minumodus ka lang ng mga Smith na papakitang tao lang sila sa'yo? Alam mo, Jemalu, nauga ako ng malala dun sa sinabi ni Pia. Na parang kino-question ko nga yung kabaitan sa akin ng mga Smith. Tapos bigla na lang bumalik yung alaala ko dun sa may Japan. Pero in fairness, may isang Smith na so far malinis pang record. Ha? Di mo matandaan. Ano ka ba? Ilang beses ka na nga niligtas nun, di ba? Si Drew! In fairness naman kay Kuya, lagi siya nandyan para sa akin. Oh, bakit? Pagkatapos naman ng Japan bumawi si Matthew sa akin at saka si Miss May. Oh, hoy, grabe yung bait nila sa akin. Malamang, may kailangan sila sa'yo dahil may atraso sila eh. Yun yung pinagdadasal ko palagi. Na sana, Lord, lahat po ng pinapakitang kabutihan at pagmamalasakit sa akin, sana totoo. Sana totoo. Kasi kung hindi, para na naman ako na-scam. Ay, wag naman sana. Baka makoronahan ka ng budol queen yan. Pero, hindi ikaw yan ang bubudol. Ikaw ang binubudol. Gusto mo yun? Ayoko na, Lord. Pero ito, sa lahat ng Smith, kay Miss May ako. Totoo lang. Kaya grabe yung pag-aalala ko talaga sa kanya. Kasi nakakapagtaka, ha? Walang paramdam. Walang tawag. Kahit message, wala. Ay, hindi ko alam kung kamusta na ba siya, eh. Kaya... Hi, Tita May. Oh,
Di ba dapat full of energy ka? Fully charged ka na eh. Hindi dapat ganyan, haggard. Oh my God, hindi nakaka-fresh. Fresh ka nga. Sa panlabas. Pero nabubulok, nakakasulasok, inaagnas ang kalooban mo. Di bali na lang. Oh my God. Ouch. I'm so affected. Mangisay ka sa inggit! Angela, saang lupalop ng impyero kayo nang galing ng mami mo at ng tita mo? Hindi ko sasabihin sa'yo. Kasi baka angkinin mo yung lupa at patayuan mo ng resort. Angela, pwede ka pa magbago. Gusto mo bang matulad ka doon sa mami mo at sa halima mong tita? Ikaw, wag na wag mong matadamay ang mom ko dito. At wag mo rin insultuhin ang tita ko! At bakit hindi? Hindi na makataong ginagawa niyo sa akin. Patay ang mga binabalak ninyo kay Ikit. You deserve it! Kaya tama si tita. Hindi ako dapat maging soft. Hindi ako dapat maging mahina. Dahil deserve nyo! Deserve nyo pahirapan mag-ina! Mag-ina? Lagi ko lang naman naririnig kasi yun kay Ikit. Na kesyo, parang ina na ang turing niya sa'yo. Kaya sa paningin ko, mag-ina kayo! And she deserves to suffer just like you! Hindi ako papayag na ituloy ninyo mga binabalak ninyo. Magkakamatayan muna tayo bago nyo maidamay ang pamilya ko at si Ikit! Huwag ka masyadong magmadali. Kahit alam natin, dun ka rin papunta. Sa libingan! Hoy! Bantayan nyo yan, Hindi lagot kayo kay tita. Tawa mo naman. Eh? Nagkamodernas ka? Hi. Kabayan, Pinay. May na lang. Promise me, thank you so much. Salamat po talaga. May. Ikit po. Galing din ako sa walang-wala. Pero, hindi ako sumuko. Kaya, eto ko ngayon. Oo, idol ko kayo. Nanay na rin po yung tingin ko sa inyo. Salamat naman kung yun pala ang tingin mo sa akin. Ano ba, siguro, kung magkikita kayo ni Emily, malamang magkakasundo kayo. Sana nga ho, kasi magka-birthday ho kami, di ba? Eh, ano kaya itsura niya ngayon? Feeling ko magkakasing ganda ho tayo. Alam mo, yan din ang ini-imagine ko. Miss Maya, basta palagi lang po kayong magpakalakas. Kung ano man po yung mga pinagdadaanan nyo ngayon, palagi lang po kayong magpakatatag, ha? Dito lang po ako. Salamat. Miss May, pwede po ba ako mag-request sa inyo? Pwede ko po ba kayong yakapin? Pwede ko pong i-share sa inyo yung palaging nire-remind sa akin ng tatay ko. Kahit ang buhay ay depressing, marami pa rin dapat ipagpasalamat na blessing. Smell na po kayo. Hindi ako papayag na saktan niyo si Ikit. Kung ano man ang totoong dahilan bakit kami ni Ikit ang pinupuntirya ninyo, malalaman at malalaman ko rin.
Tara na ho, dito na po tayo. Nandito na rin yung van. Tapos konting kembot na lang, lalarga na rin po tayo. Okay, masaya na po ba ang lahat? Yes! Okay, 2, 4, 6, 8. Tignan lang natin kung makukumpleto na ha. Okay. Yan, okay. Yan, mag-selfie-selfie. Sir William, may kailangan po ba kayo? Ikit, this is Celine. Celine, this is Ikit. Celine will handle this tour. And you can take your things and go to the admin building. From this point forward, I'd like you to handle our reservations and organization for our tours, but I don't want you in the field anymore. Sir, forte ko po talaga yung pagtutour guide. Hindi po siguro para sa akin yung admin office. Sir, may nagawa po ba akong mali sa inyo, sir? Look, I'll be frank with you. Some of the investors feel that we may lose guests if we have somebody looking like you guiding tours. So instead of that, we're going to go with somebody who's more appealing to the eye. Sir, baliwala na lang po ba yung mga nagawa kong mabuting trabaho? Papalitan niyo po ako dahil lang po ba sa itsura ko? Kid, I'm sorry, but the investors are breathing down my neck. Some of them want to fire you. And I transferred you to admin, and I think you should be grateful for that. Now grab your things and get back to work. Celine. Hi guys! So ako na yung tour guide nyo ngayon, okay? Magsisiguraduhin ko mag-enjoy kayo. So pasok na sa van, bilis! Pasok na! Ayan! Nakakapagtaka ha, walang paramdam. Ay, hindi ko alam kung kamusta na ba siya eh. Kung ano man ang totoong dahilan, bakit kami ni Ikit ang pinupuntirya ninyo, malalaman at malalaman ko rin. Bilang lawyer mo, hindi mo naman siguro kayang i-betray yung community mo just for the sake of your personal relationships, di ba? For now, we have to be very careful na hindi malaman ni Ikit na nagsusumbong or nagsasabi ako sa inyo. Some of the investors feel that we may lose guests if we have somebody looking like you guiding tours. So instead of that, we're going to go with somebody who's more appealing to the eye. Ikit? Anong ginagawa mo dito? Aren't you supposed to be on tour right now? Ay, hindi pa ho nasabi sa inyo ni Sir William. Dito niya na po ako nilipat sa admin office. What? When? And why wasn't I aware of this? You know, even if I was, I wouldn't allow that to happen. You know what? I'm gonna go talk to her. Ay, huwag na, sir. Huwag na po. Naiintindihan ko naman po si Sir William kung bakit niya naman po ginawa yun. Kasi baka iniisip niya lang po yung negosyo niyo, di ba? Ako, ayoko rin po talagang masisi. Kung bigla pong bumagsak yung sales report po nitong resort niyo, di ba? Tapos mukha ko po yun nakabalandra sa mga turista. Okay lang po ko. Kung nangyari po yun, okay lang po talaga. No, it's not okay. But again, you know, let me go take care of it, okay? Sir, wag na po. Okay lang po ako, promise. At saka, sir, kailangan ko na rin po talagang mauna eh. Kasi kailangan ko po ito ilagay sa office, yung pina-photocopy ko po. Muna po ako, sir. Busy ka ba? Tara, kain tayo lunch. Yeah, I'm just about to go talk to my dad. Bakit? May problema ba? He just transferred Ikit to a new department, and I want to go find out why.
I'm sure hindi gagawin yun ni Tito William ng walang valid reason. And ikaw din, siguro tamang oras na to para mag-isip-isip ka kung tama ba pinagtatanggol mo yung Ikit na yan. Yeah, but why do I have to think twice about defending Ikit? Like, aren't you a lawyer? Shouldn't you be on her side as well? Yes, abogado niya ako. But I still care so much about you. And special pa rin yung turing ko sa family mo. Kaya kahit hindi ko na dapat sabihin sa'yo to, I think you deserve to know the truth. What does that mean? Sinabi sa akin ni Ikit na the only reason kung bakit siya nagtatrabaho dito sa resort niyo. Kasi gusto niya mag-spy sa family mo. Gusto niya lang isabotage yung project na ginagawa niyo doon sa community nila. Kaya please, Matthew, don't be fooled sa pagiging nice niya sa'yo tsaka sa family mo. Lahat yun palabas lang. Ginagawa niya yun kasi may hidden agenda siya sa'yo. Sa inyong family mo. Tagal ka na niyang pinaglololoko. Kawawa naman siya, no? Dati laging siya yung paborito. Siya raw kasi yung pinakamaganda. Ba't kaya nilipat siya dito? Nagtaka ka pa? Bakit naman i-display ng boss natin yung ganyang klaseng pagmumuka? Grabe ka naman, Celine. Agaw mo na nga siya ng best friend. Malalain mo picture. Ito, nagpapakatotoo lang ako. Tsaka, ako na talaga dapat yung head. Sorry na lang siya kasi hindi niya na dito magagamit yung best tour guide in town niya dahil mas mabenta na yung ganda ko kesa sa tsaka niyang feds. Ano yun? May problema ba kayo? I'm sorry, Matthew. You have to find out this way. Hindi ko kasi kayang i-tolerate yung pag-take advantage ni Ikit sa kabaitan mo tsaka ng family mo eh. Aren't you gonna say anything? Hindi ka ba affected sa mga sinabi ko sa'yo? Yeah. You don't have to tell me about it. Okay? I've had my suspicions about Ikit's intentions since the beginning. Matagal ka na palang duda kay Ikit. Bakit hindi mo siya kinall out about it? You know I'm not that type of boss. I'm not just gonna fire someone without knowing all the facts first. Facts? Ano pa bang facts kailangan mo? Eh si Ikit na nga nagsabi sa akin mismo na siya yung nagsaspy sa family mo eh. Ikit may have lied to me, but I understand perfectly why she had to do it. Alam nyo, ba't di nyo na lang ako direktahin? Ang lapit ko lang, oh. Kaysa parinig kayo ng parinig. Talo ka na. Alam mo, Ikit, tumigil ka na. Magpalit ka na lang ng uniform mo. Kasi baka isipin pa ng mga guests dito, tour guide ka pa rin. For sure, hindi na magbubook ng tour yung mga yun kasi ayaw nila ng pangit na tour guide. Di ba? O ano? Aawain mo ako? Go! Para makita ng lahat na hindi ka lang pangit. War freak ka din. Tapos ka na. Alam mo, sana hindi nyo maranasan kung ano yung pinagdadaanan ko. Kasi alam mo, Celine, sobrang sakit. Sobrang hirap. Alam mo yung tipong dadaan ka lang naman. Tapos bigla kang pagtitinginan. Tapos iiwasan ka, tapos bigla kang pagtatawanan. Sakit nun, sobra. Sana hindi nyo maranasan yun. Gaganda nyo pa naman. Lalo ka na, ang ganda mo. Sobrang ganda mo. Pero Celine, sana wag mong gawin yung lisensya ha, para manghila ka ng tao pababa. Kasi Celine, ako, bagsak na ako eh. Huwag mo na akong imud-mud pa.
Pia, you're right. What Ikit did was wrong, but she shouldn't be punished for defending her people and her community. Okay, sandali. Don't take this the wrong way, but why is everyone against the casino project? Didn't you already get paid for the land? Ang sabi niya po, kung bakit daw po tayo tutor sa resort casino. Kasi ipinagbili namin yung mga lupa sa pag-aakala na gagamitin siya mabuti. Yung pala, niloko kami ni Rica at Angela. At walang natupad sa mga pangako nila. Okay. So, you're saying that Rica scammed Ikit and the community? Sir, sabihin na wala kayo kinalaman dun. Di ba kayo yung business partner nila? Sige. Listen, Rica lied to me and my family too, okay? She made us believe that the land was purchased legally and that everyone got paid for the land. Mapapahamak din mo ba si Ate Ikit dahil sa pagtulong niya sa amin? Sir Matthew, sa totoo lang, kung wala si Ikit, wala magpapatuloy ng laban na to. Siya lang po nagbibigay ng lakas ng loob sa amin para lumaban. Si Ikit lang po ang pag-asa namin para lumabang kami. So, hayaan mo na lang madrag yung family mo sa case na isinampa sa inyo ni Ikit? Pia, you know I don't want that. Right? And that's why I need to fix this before it turns into a legal mess. So, what's your plan? I'm gonna make some changes to the casino resort. I'm gonna make sure to deliver on all the promises to Ikit's community. Ganun ba talaga ka-importante si Ikit sa'yo? Kahit ganun yung ginawa niya sa pamilya mo, pinipili mo pa rin tulungan siya. Pia, I'm helping your client out. You should be happy, right? And I appreciate your concern for me and my family. And as Ikit's lawyer, you should be prioritizing her interest. And if you can't do that, maybe you should step down. Celine will handle this tour. And you can take your things and go to the admin building. Kawawa naman siya, no? Dati laging siya yung paborito. Ba't kaya nilipat siya dito? Sir, may nagawa po ba akong mali sa inyo, sir? Nagtaka ka pa? Baka naman i-display ng boss natin yung ganyang klaseng pagmumuka. Sir, baliwala na lang po ba yung mga nagawa kong mabuting trabaho? Papalitan niyo po ako dahil lang po ba sa itsura ko? Ikit. Oh. Ba't ka umiiyak? Ano nangyari? Wala, pagod lang ako sa trabaho. Sa bago kong trabaho. Ha? Teka. Anong bagong trabaho? Sa opisina. Maghapon kung kaharap yung computer. Kasi sabi ng papa mo na bawal na akong umarap sa mga guest niyo dito sa resort. Kasi ganito yung itsura ko. Sa bagay, nung nag-apply naman ako nung bago pa lang, sabi sa akin, kailangan may pleasing personality. Kasama pala mukha dun, wala na akong ganun ngayon. Alam mo, Ikit, huwag ka magpapa-apekto sa mga words ni Dad. Kasi walang mali sa itsura mo. Kung paano kita tinignan noon, ganun pa rin ang tingin ko sa'yo ngayon. Hindi lang nakikita ni Dad yung totoong worth mo. You may not be perfect, but to me, you're still beautiful. Salamat, Drew, ah. Alam mo yung fairness sa'yo, no? Pag palagi akong down, lagi ka nandyan. Nandyan ka palagi para pagaanin yung loob ko.
Buti na lang meron na akong ikaw. Meron na akong kaibigan na kagaya mo. God. I don't know, Soraya. Did I do the right thing? I mean, maybe I was too harsh on Marikit. Maybe I should have thought more about the situation before I transferred her to another job. Don't stress yourself out, William. If I were you, I would have done exactly the same thing. I just worry what Matthew's going to say when he finds out. Consolation prize na nga lang yun eh. She should have gotten much worse after all that Marikit did. What? What do you mean? I heard Matthew say that he was going to change his decision about the resort casino. I'm sure sinusuhulan siya ni Marikit kaya nagbago yung isip niya. No, Matthew may not make sweeping changes or changes at all without telling me about it. This could get messy, William. After all, you do not want the investors finding out na hindi natuloy ang resort casino project. Baka bigla na lang mag-alisan ng mga yan. Hahayaan mo bang masira ang business natin nang dahil sa pag-iimpluwensya ng isang babae sa anak mo? Para siyang anay na unti-unting sinisira ang palasyo mo. You don't want your business to collapse just because of one ugly ex-tour guide, do you? Dad, can we talk? I was just about to come find you. You have a lot of explaining to do, Matthew. I could say the same to you. Why'd you give Ikit a clerical job, and why didn't you tell me first? That woman has been nothing but trouble. I demoted her because she is trying to sabotage our resort casino project. Do you realize how absurd that sounds? Ikit has done nothing wrong. Oh, really? So hindi totoo na pinahinto mo yung construction ng project dahil nagbago ang isip mo? That was my plan. Nothing to do with Ikit. The decision was made solely by me. Okay, and why are we throwing away everything we worked so hard to acquire? The community in Dariitan was scammed, all right? They've lost everything. And as project head, we need to deliver on all our promises. Okay, if that's what you want to do, we can do that after the project is completed. Right now, we need to move forward with construction. We cannot afford to lose our current investors, Matthew. Matthew, tama naman yung dad mo. Hindi mo naman tatalikuran yung community ni Ikit eh. They just have to wait a little longer. The community doesn't need any more promises. You know that. They need a solution, and they need it now. And it's my responsibility as project head to deliver. Enough with this nonsense, Matthew! Ah! Don't you see how that girl is poisoning you? Do you see how she's turning you against family? Against me, your own father? And for what? For some idealistic, romantic nonsense of serving the community. I don't want you to see her ever again. Is this clear? Is this clear, Matthew? Tito, pwede pong pag-usapan na lang natin ng maayos. You're right, Dad. But there's some things in life you can't just decide for me.
And you can't force me to stay away from Ikit. Am I clear? Why don't you want to listen to your father, Matthew? Ano bang pinakain sa'yo ng marikit na yon? Hindi mo ba nakikita na siya ang malas sa resort na to? Nagkakidnapan, nagkasunog, pati yung masquerade ball nasira. Why are you putting that all on her? She was a victim in those situations too. The question is, why do you spend so much time defending this woman? Why do you care so much, Matthew? Matthew, ba't di mo na lang kasi aminin sa kanila? Nagugustuhan mo na yung babaeng yun, kaya clouded yung judgment mo pagdating sa kanya. Seriously, you're in love with one of our employees? That's not gonna work out, Matt. We're not gonna have that. And Matthew, I'm not gonna let that happen. Why don't you just get back with Pia? She's beautiful, she's smart, she's a lawyer. And unlike somebody else, she isn't manipulating you for some unknown agenda. And she is much more pleasant to the eye than that ugly tour guide, Marikit. You're right. I really, really, really like Ikit. And there's nothing that you can do or say about it. Because I care about her. And I will do everything to protect her. To make sure she doesn't get hurt again. Even if it's from you. Is that clear? Matthew. Matt, come back. Matt! Matthew! Ang ganda naman ng kasama niyo, Sir. Ay, thank you po. Nobya niyo? Ay, hindi ho ah. Hindi ko pa kasi siya sinasagot, Manong. Excuse me, hindi kita bet. Di ba't mo kinistat eh? Nandiyan ka pa din, ha? Move on ka na, uy. Ang kutya pong dalawa, bagay na bagay kayo. Talaga. Andiyan na! Saglit lang! Ayokong maging kaibigan mo lang, Ikit. May reason kung bakit lagi kitang nililigtas. Kung ba't ayaw kitang makitang nasasaktan. It's because I like you. And ayoko nang magtago. Ayoko nang magkunwari. I think it's time para malaman mo na ang totoong feelings ko sa'yo. Drew, buti yung nandito ka. Nandala akong pagkain sa'yo kasi, syempre, kinumport mo ako kahapon. Teka lang. Kung napapadala sa'yo yung pagpunta mo dito, ha? Hindi ka ba puyat, ha? Sa mga gigs mo dyan sa club? Actually, Ikit, ikaw talaga ang sadya ko. Oh, bakit? May importante sana akong gustong sabihin sa'yo. Ano yun? Teka lang. Drew, kinakabahan naman ako sa gusto mo sabihin. Napakaseryoso mo. Hindi. Huwag kang kabahan. Actually, dati ko pa gustong sabihin sa'yo to, pero ang dami nangyari, kaya nag-decide ako na maghintay muna. Pero ito na ang perfect time para malaman mo. Na ano? Kit. Heard Matthew say that he was going to change his decision about the resort casino. I'm sure sinusuhulan siya ni Marikit kaya nagbago yung isip niya. Do you see how she's turning you against family, against me, your own father? Matthew, ba't di mo na lang kasi aminin sa kanila?
Nagugustuhan mo na yung babaeng yun, kaya clouded yung judgment mo pagdating sa kanya. You're in love with one of our employees? And there's nothing that you can do or say about it because I care about her. May reason kung bakit lagi kitang nililigtas. Ayaw kitang makitang nasasaktan. Ito na ang perfect time para malaman mo. Na ano? Kit. Gusto ko na malaman mo na. Bro, Drew. Hey, bro. Sorry, am I interrupting anything? I just want to talk to Ikit real quick. Ikit, can you come with me for a moment, please? Kuya, baka pwedeng mamaya mo na lang tawagan si Ikit kasi may pinag-uusapan kami. Yeah, sure. Go ahead. I'll wait over here. Oh, tapos, ano yung gusto mong sabihin sa akin importante? Patapos na rin tong break ko. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Ano? Gusto ko lang mag-thank you sa food na pinadala mo sa akin. Yun lang yun? Eh, sabi mo sa akin, importante, tapos yun lang pala. Yes, Ikit. Gusto ko lang mag-thank you. Sumama ka na kay Kuya. Baka tungkol sa work yan. Sir Machu, saan ba tayo pupunta? You'll find out soon. And Drew, since you're here, why don't you tag along as well, yeah? Come on. Ang gagawin ko dun? Basta. Trust me, bro. Let's go. Kaya mo sumama ka na. Okay, everyone, meron tayong 1 hour to stay dito sa place na to. Kaya mag-picture-picture na kayo, okay? Sulitin yung 1 oras, ha? Come on, right this way. Sir. Yeah? Sir, ba't niyo po ba ako dinala dito? Baka po may gagawin pa po kasi ako doon na paperwork sa resort eh. Ikit, you don't deserve to be in the admin office, okay? What? That's not where you belong. That's not your passion. This is where you belong, with the tourist. Oh, and one more thing. Binibini Malakit doesn't need this. Trust me. Don't be scared. Everything's gonna be all right, okay? Good morning, ladies and gentlemen. Come on, gather around. Don't be shy. Gather around. I'm Matthew Smith, the general manager of Dream Paradise Resort. And first, I'd like to personally thank you for unveiling our tour package. And for that, I want to offer an all-expenses-paid bonus tour with the best tour guide in the whole region, Binibini Marikit. Kuya, itigil mo na to. Hindi mo ba nakikita na papahiya na si Ikit? It's okay. Ikit, look at me. I got you, okay? I know what you're thinking. Or probably thinking, do I want someone who looks like this to be my tour guide? And I have a request for you all. Just take a moment to look a little bit deeper. Because if you take a moment, you'll see what I see. You'll see her strength, her kindness, her wisdom. And these scars tell a story of survival, of courage, of someone who never gave up, even when life gave her every reason to.
So please, just look a little deeper. And if you give her a chance, you'll see the beauty that I see. A beauty that never fades. Ang tawag po dito sa mga bulaklak na yan ay silosya. Lahat po yan. Iba't ibang klase. Marami pa po tayong pwedeng gawin dyan. Mag-picture-picture doon po. Pwede po kayong pumunta doon. Sige po. Maraming salamat po, ha. Sige. Thank you. Hey, kid. Sir Matthew. Sir, gusto ko nga po palang magpasalamat po sa sinabi niyo sa akin kanina. Pakiramdam ko tuloy, sir, parang birthday ko po. Naiyak pa nga po ako doon sa patribute niya. Alam niyo, sir, kahit papaano, nakalimot po ako sa problema ko. Bigla pong nabuhayan ako ng loob. Nabuhayan po ulit ako ng pag-asa. Na kahit ganito po yung itsura ko, sir, sinabi niyo po sa akin, pinaalala niyo, na kailangan kong maging matapang. Kailangan ko pong lumaban. Salamat po. That's what I was trying to do. I wanted to remind you that even with those scars, it doesn't change who you are. And it doesn't change the way how I feel about you. Pasensya na kung naputol yung pag-uusap natin kanina, Ikit. Sa totoo lang, gusto ko sanang aminin sa'yo yung nararamdaman ko. Sir, ano po bang nararamdaman niyo? You're very special to me. And it doesn't matter how you look. Ang dami kong nakilalang ibang babae. Pero ibang-iba ka sa kanilang lahat. Because you're still the same. Funny, charming, higing simple mo. Loud. Yung pagmamahal mo sa pamilya mo. Yung pagiging palaban mo. Yun ang nagustuhan ko sa'yo. Baliw, girl. That I've come to like. And when my last relationship ended, I didn't think I'd be able to feel this way for another person again. But that's until I met you. And before I realized it, little by little, you were fixing my broken heart. Dati, hindi ako yung tipong nagsiseryoso. O mahilig sa commitment. Pero ngayon, wala akong ibang gusto kung hindi makasama ka. Parang may malaking kulang kung wala ka. Gusto kita, Ikit. And I know I'm your bossy kid. And a lot of people are gonna disagree with this, but I don't care about that. I don't care what they say. What matters to me is how I feel about you. Because I really, really like you, Ikit. That's new. I've never seen you speechless before. Hindi, sir, kasi nabigla lang po ako talaga sa mga sinasabi niyo po sa akin ngayon. It's okay. I wasn't expecting an answer. But what's important is I wanted to be honest with you and let you know how I feel about you. Salamat po, sir, kasi ang sarap po palang marinig na na-appreciate niyo po ako, na nagkikare po kayo sa akin kahit tour guide niyo lang po ako dito, kahit ganito po yung itsura ko. Pero, sir, tatapatin ko rin po kayo,
Hindi po kasi ako ready mag-boyfriend. Kasi gusto ko muna punto pa rin yung pangako ko kay tatay. Gusto ko po muna mabigay sa kanya yung hustisya. Gusto ko po matulungan yung mga kadimoy ko. I understand perfectly. You don't have to apologize. Okay? Sir, sa totoo lang, gusto ko din po talagang humingi sa inyo ng pasensya. Wala po talaga akong choice kundi ituloy po yung kaso ko laban po sa resort casino. Sir, kasi kinabukasan at karapatan na po yun, kapakanan na ng mga kadimoy ko yung nakasalalay dito eh. Pero ako na lang po yung meron sila. It's okay. I understand perfectly. You know, well, we were all victims of Rika's lies. But I want to resolve this, okay? I'm gonna make right on all the promises delivered to your community. So we won't have to take this to court. Talaga, sir? Tutulungan niyo po kami. Sir, maraming salamat po talaga. Salamat po. Ikit, I'd do anything for you. Because you mean the world to me. But no pressure, okay? I'm happy to wait until you're ready. Salamat po ulit. You're not okay. Ba't naman ako hindi magiging okay? Kasi yung Drew na kilala ko, parating napapalibutan ng girls at nasa bar. Dati yon. Hindi na ako interesado sa ibang mga babae. Isa na lang ang gusto ko. Kaya lang, naunahan na ako sa kanya. Alam mo, pareho tayo na pinagdadaan. When I got back from the States, akala ko may babalikan pa ako. Akala ko sasalubungin ako ng kuya mo with open arms. Pero, may iba na yata siyang nagugustuhan. And worse, kliyente ko pa. Sana pala umamin na ako nun. Sana nag-take na ako ng risk. Kasi kung sinabi ko agad, baka nagkaroon pa ako ng chance sa kanya. Sana hindi ko na lang tinago kay Ikit yung nararamdaman ko para sa kanya. Wait. So yung sinasabi mong nagugustuhan mo, si Ikit? Tapos yung naunahan ka, si Matthew? Nililigawan ba ni Matthew si Ikit? Hindi ko alam, Pia. Pero nakita ko kung paano tumingin si Ikit kay Kuya. And that's how I know she likes him too. Kasi ganun din ako tumingin kay Ikit. Nice one. That's perfect. Matthew, can we talk? Pia, can it wait? There's an event later tonight. I want to make sure everything's perfect. Ano ba talaga real score niyo ni Ikit? Be honest with me. Brando, Noli, why don't you guys take a break, okay? Go grab some iced tea. Don't you have anything better to do other than digging into my personal life?
Bakit kasi hindi mo na lang sagutin? Girlfriend mo na ba siya? Be honest with me. Matthew, yes or no lang yung sagot? Ano mahirap dun? Pia, I don't owe you an explanation, okay? But if you really want to know, and maybe for old time's sake, yeah? No. Ikit's not my girlfriend. Not yet. But I'm not gonna back down. Because I really like her. Ano ba nagustuhan mo sa kanya? Mas maganda ako. Mas matalino ako. Higit sa lahat, mas malayo yung narating ko kaysa sa kanya. Kilala kita eh. Kabisado kita. Matthew. Alam ko yung ugali mo. Alam ko yung topak mo. Eh, si Ikit. Does she even know half of it, huh? It's not about how she looks, Pia. All right. You know everything about me. There's one big difference between you and Ikit. Ikit didn't break my heart. And she didn't leave me hanging when I needed you the most. Matthew. Please. Iniwan ko yung buhay ko sa States para sa'yo. Sinakripisyo ko yung career ko para sa'yo, para mabalikan ka. Please naman, huwag mo akong baliwalain. Ganyan ba kadali? Nakalimutan mo ako? Huh? Pia, I tried to get back with you so many times. All you did was reject me. And eventually you ghosted me, remember? You were the first one to let go. Don't blame me now for finally moving on too. Girlfriend mo na ba siya? Ikit's not my girlfriend. Not yet. But I'm not gonna back down. Because I really like her. Careful, attorney. Ayaw mo sigurong makasuhan ng damage to property. Isipin mo, in one day, mare-reject ka na, makakasuhan ka pa. That would be a travesty. Madam Soraya, right? Paano mo nalaman na na-reject ako? Were you there kanina na nag-argue kami ni Matthew? Alam mo, bilang isa sa pinakabagong investors ng resort na to, syempre, I make it my business to know exactly what is going on here. Para akong iguana. Tahimik. Walang namamansin. Pero habang inaakala nila nagbibilad lang ako sa araw, pinagmamasdan kong lahat ng nakapaligid sa akin isa-isa. Nang sa ganun, malalaman ko kung sinong makakaaway ko at sinong pwedeng kakampi. I'm sorry, bakit mo sinasabi sa akin tong mga to? In fairness sa'yo, bukod sa pagiging, I'm assuming, isang magaling na lawyer, ay pwede ka ring artista. Magaling ka umacting eh. Akala mo ba, nababasa ko kung bakit mo talagang tinulungan si Marikit? Samantalang alam ko naman na gusto mo lang siyang bantayan. Para kang isang iguana din. Nagbabadya
habang hinihintay ang tamang panahon para sumagpang. Hindi ko alam sinasabi mo. Oh, come on, attorney. Don't worry. I won't judge you. I am here to offer you a partnership. Anong klaseng partnership yan? Hindi lang naman ikaw ang galit kay Marikit. Malaki rin ang kasalanan sa akin ng babaeng yan. Let's just say, napakalaking kasalanan ang ginawa niya sa pamilya ko. At gusto ko siyang pagbayarin. Total, pareho naman tayong galit kay Marikit, bakit hindi na lang tayo magtulungan? 2 iguana laban sa isang pangit. I'm sorry, pero hindi ko kayang i-accept yung offer mo. Galit ako kay Matthew, yes, dahil mas pinili niya yung ikit na yun kesa sa akin. Pero abogado ho ako. Trabaho ko mag-defend ng tao. Hindi gumante o mag-cause ng harm sa iba. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo nang ituloy ang plano mo. Sige, nanlulugo kasi sa akin si Sir Matthew. Gusto ko na rin siya. I'd like to help too. Let's start by building a school. I've already told Matthew to stay away from her, but he's so stubborn. Ayoko mamatay dito. Gusto ko pa makasama ang pamilya ko, pati na si Ikit. Nagkalat ka pa. Tiga, buhatin natin.